ko. Sobrang sakit. Tuwing nagmamakaawa ako sa'yo na. Huwag mo kong hawakan. Today, I help others to what I once feared. I speak up in every broken voice I hear. I see courage rise again. Bes, ito na yung kape natin. Bes, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Parang nakalan ng panty. Akala ko okay na. Di ba rin pala? Ang sakit-sakit pa rin. Tingnan mo, nakita ko yung post na mo. 6 years old. Batang nirin. Kinakaya matatapos yung mga balong na abuso. Yes. Nakikita ko yung mga sakit na nahahamtak ko. Yung mga galos mo sa mga puso mo. Nasasaktan ako bilang kaibigan mo. Siguro panahon na lalaban tayo. Paano ko lalaban? Pamilya ko ni Bes. Hindi kailangan ko lumaban. Matagal ng panahon na tinago mo sa kanila. Araw-araw kita nakikita kung paano ka lumalaban. Nararamdaman ko siya. Ang sakit-sakit. Bilang kaibigan mo. Wala akong magawa. Wala akong magawa para tulungan ka. Wait. Tama ka, Bese. Tama ka kasi ang tagal ko nang nanahimik eh. Ang tagal ko nang kinimkim yung sakit. Ang tagal kong tinago. Ang tagal kong tinago sa pamilya ko. Ang tagal kong naging matapang. Siguro ito na nga yung panahon para magkaboses ako. Total, wala naman na si Mami na hindi ko na siya masasaktan sa magiging desisyon ko. Kasi yung laban na to, hindi na to para sa akin eh. Para na to sa mga taong mapapaligiran niya pa, sa mga taong pwede niya magmabiktima. Alam mo, tama ka eh. Sana nga noon pa ako nakinig sa'yo. Kung hindi ko lang iniisip na masasaktan pa si Mami lang. Siguro matagal ko nang ginawang sampahan siya ng kaso eh. Wala na sana siguro ibang batang naabuso pag wala na yung mga kagaya ng tao dito. Tama ka. Magiging matapang na ako. Lalaban tayo. Samahan mo ko. Hindi ko tumayo sa isa. Hindi ko tumayo kung wala ka. Thank you. Sasamahan kita. Sasamahan kita sa laban mo. Wait lang, Bes. Kape muna tayo. Ay, oo ha. Tama. Masyado na tayo naging madrama. Sigurado ka na ba? Oo, Bes. Sigurado na ako. Sigurado sa gagawin mo. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Alam kong lalaban tayo ngayon. Ito na siguro yung kagalingan na inaasam-asam ko. Oo, pag natuloy na natin ito. Oo. Ubusin na natin yung kape tapos pumunta na tayo sa police station. Sige, Bes. Sasamahan kita. Sige. Magbibihis lang ako. Sige, Bes. Hantayin kita dito. Attorney Emilia! Ay, Atty. Pinuputan niyo ako. My hearing is about to start any minute. Nag-message ako sa'yo. Sabi ko, nasa City Hall ako today. Hindi ka naman nag-reply. This is urgent.
Ay, naku, attorneys. Matutuwa po kayo sa malalang ngayon. Finally, gusto niyo na magaling ng kaso. Is that the machine? Yes, attorney. Ayoko na po kasi manay. I'm so glad to hear that, Ashir. This moment, it's yours. Hindi ko kayo masasamahan sa station. Pero once makapag-file kayo ng complaint, I'll make sure I'll handle the rest. Kailangan niyo munang pumunta sa women's desk. I have to go because I have a meeting and I have a hearing. I'll just update me. Okay, attorney. Ayun ko ano lang po if ever na kailanganin ko kayo sa presinto o sa bonus. Sabi ko, hindi ko talaga. Maraming salamat, attorney. Thank you po. Bye-bye po. Salamat po. Ito na ba nakapakapal po? Ano naman ba ang nangyari? Ako na magtanong, nahihiya ako. Magandang araw po. Morning. Anong may tutulong namin sa inyo? Ano kasi? Okay, best. Go, kayo mo yan. Ganito po kasi, ma'am. May gusto po sana kami itanong. May nangyari pong pang-abuso kay Rachel nung bata pa siya. Tito niya po mismo, pero matagal na po. Around 7 to 9 years old po siya noon. Nariit ka ng tito mo? Iha, salamat sa lakas ng loob mo. Sa ilalim ng batas, may tinatawag tayong prescriptive period, lalo na sa kasong sexual abuse, lalo na sa mga bata, na may exemption na lalo na kung may trauma or emotional distress ng dahilan ng delay. So, posible pa po ba kahit matagal na? Oo. Pero kailangan ng ebidensya or psychological records. Meron pa po akong mga record po ng therapy ko noong 2022. Nung nagpa-psychiatrist po ako. Nung mga panahon na na-trigger po ulit yung depression ko. Nung time na rin na lumabas yung dito ko sa kulungan. Posible po ba magamit namin yung mga records na yun para pag-file ng case? Maganda yan, Iha. Pwede natin gamitin yung supporting evidence. Pero kung makakabalik ka ulit sa doctors, mas magandang makakakuha ka ulit ng updated certification ng psychological, mas tumibay ang kaso para sa recent probe ng trauma. Hello, attorney? Yes, nandito na po kami sa police station. Yes, attorney. Pwede ko ba mo sila na dito? Okay po. Natawagan ko na rin po pala yung attorney ko, si Attorney Divilla. Papunta na rin po siya dito. Kakatas lang po kasi ng hearing. Ayos, mas mabuti may legal counsel ka. Sa wellness test ay kukuha lang kami ng illegal blatter or entry. Tapos, once dumating yung lawyer mo, siya nang bahalang mag-aasikaso or para sa formal complaint mo at para sa papasa sa prosecutor office. Thank you. Pwede siya. Mm. Kailangan natin si attorney. Pwede po, tayo lang po natin yung attorney. Pero for info lang, ang ibibigay lang namin ay ibibigay lang namin alam mo kasi ng attorney mo kung anong dapat at paano ang proseso. Sampa kahit sobrang tagal na. Thank you. Good afternoon. Hi, attorney. Attorney ko nakarating ako. Good afternoon. I'm Attorney Divilla. I'm Rashir's private lawyer. Good afternoon, Attorney Divilla. Nandito na at inaayos ko na initial blatter, information ni Rashir. Thank you, Miss Tin, right? Right. By the way, hindi ako magtatagal. May client akong hinihintay. Pero, chine-check ko lang actually kung yung mga papers na kailangan is nasubmit na ni Rashir at nasabi niya na yung information para sa initial blatter. I have to go because I have a meeting pa. Thank you po, attorney. Thank you po. Ano pa ba? Ay, maraming salamat po talaga. Lahat po ng ito ay para sa hostisya.
Hindi lang to para sa sarili ko, kundi para sa ibang na pwede pa pong maging biktima. At para sa mga katulad ko na tahimik na nilalabanan nila ng isa. Tama yun, Rachel. Hindi madali, pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami para gabayan ka. Bes, so tuloy tayo bukas sa clinic ni. Doc Lara, Seniel, sabi mo, licensed siya, no? Opo ma'am, siya po yung therapist ko way back 2022 po. Okay, para sigurado at documented lahat, sasama ako bukas. Gusto ko rin makita mismo na siya ay nag-a-assist para walang duda sa legitimacy ng gusto ko rin report mo. Mahirap na kasi ngayon maraming nagpapagawa ang dokumento kahit hindi totoo. Oo ma'am, salamat po. Mas panatag din kami na kayo mismo ang witness. Trabaho namin tiyakin na maayos at malinis lahat. Lalo ng pagkasong sensitibo tulad ng nito, kailangan nating ebidensyang matibay, hindi matitinag sa korte. Ay, salamat po talaga ma'am. Sobrang maraming salamat po talaga. Laban to para sa iyo, Rashid. At para lahat hindi nakapagsalita noon, tuloy natin to ng tama. Thank you po. Ay naku, bes, hindi ko talaga kakayanin lahat ng to kung wala ka. Sobrang nag-thank you ako sa Lord at dumating ka sa buhay ko. Excuse me, Iha. Excuse me. Ito na Yes, yung initial blatter report nyo. Ay, maraming salamat po. Thank you po. Ingat kayo. Maraming salamat. Good luck sa hospital. Ay, wait lang. Oo nga po pala. 9 o'clock AM po kami pupunta sa clinic ni Doc Lara Sanyal. Dito na lang po tayo magkita. Dadaanan na lang po namin kayo. Oo, sige. See you tomorrow. Maraming salamat Salamat po. po. Alis na po kami. Tuloy! Good morning po, Doc. Oh, Rashir! How are you? Ang dami mo kasama ngayon. Welcome po kayo. Morning, Doc. Ano may tutulong ko? Ano po kasi, nandito po kasi ako para sabihin po sa inyo na finally, isang pala po ako ng kaso laban po sa, alam niyo na po, yung dati nating mga sessions way back 2022. And din nga po, kaya nga po kami dito is para manghingi po sana ng mga copy ng records ko po, ng mga sessions and mga therapy ko po ng mga time po na psychological ako sa inyo. I see. Gusto mong i-update ang assessment para sa proceeding. Yes po, kung pwede po, para mas mapagtibay po yung evidence na, na maidadala namin po sa korte. Since yun lang naman po yung kaya kong ebidensya na ilatag sa kaso po na ito at sa korte po. Tama, makakatulong yan sa kaso mo. Sige. Mag-uumpisa ulit tayo sa sessions mo. Pwede naman tayo mag-sessions while ongoing yung case mo. Kasi mahaba-habang laban to. Talagang makakasira ng mental health mo at makaka-trigger ng trauma. Ay, Doc, kung sakaling matawag ka sa korte, you're willing to testify? By the way, Doc, kaya ako nandito para it's to make sure that you are legal psychiatrist. Baka kasi sabihin nila binayaran or piniki itong dokumento. Mas mainam din po para sa may testigo that she really undergo therapy. And don't worry, since 2022 pa siya, pasyente ko na. Complete record and I am licensed therapist. Di na bago sa akin yan kasi lagi ako nagtatestify sa mga pasyente ko. Sa same case nurse here. And yes, I am willing to testify. But I have a nationwide mental health conference. Matatagalan ako makabalik. Alam niyo na, may mga side trip din kapag may vacant time. Minsan lang yon. So I'll try to enjoy the moment while I'm there. Pero, I can provide a sworn or written testimony report. Papanotary ko yon para legal and official. And also, you can call me during hearing. I understand na kailangan ng motion para makapag-testify ako during video call. Pero once approved, I'm ready anytime your attorney reach out. So paano po yung mga sessions natin habang nasa conference po kayo? Posible po ba na yun nga po online? And yung kaso nga po pala na hawak sa ko po, si Attorney Divina, siya po yung posibleng kumontak po sa inyo. Our session possible be online video call twice a week.
And oh, you have a great attorney. Kilala niyo po si Attorney Di Villa, Doc? Oo naman. Ilang beses ko na siyang na-encounter sa mga kaso. Lalo na't padalas din ako matawagan sa korte para mag-testify. Magaling yun. Madami na siyang napanalong kaso. Kaya sigurado ako, mapapanalo niyo to. Maraming salamat po talaga, Doc. Si Attorney na po bahala makipag-coordinate sa inyo. Yes. At alam po naman po na hanapin niya po yung mga records ko. Mauna na po kami. Maraming salamat Yes. po talaga. I'll see you around. Thank you po. ma'am. And call back na lang po para Yes. sa mga next session po. Good luck, good luck. Thank you po. Dr. Lara, good morning. Attorney Divilla, good morning. I just met with someone you're working with, Rashir Gonsalida. Yes, here. She told me you were her attending psychologist back in 2022. Thank you, doctor, for seeing her. Of course, she's been through a lot, but she's taking brave steps. We spoke at length when she dropped by my clinic. She asked if I could help support her case, and I said yes, within professional boundaries, of course. That means a lot, doctor. Her voice and yours will carry the weight. And I trust yours too. We've worked a similar case before, kaya alam ko na alam mo ang mga pasikot-sikot sa ganitong sistema. Exactly. Actually, we're finalizing our free filing requirements. Psychological records and your expert insight will be vital. Do you think you'd be available to testify around the court required it? That's what I've also wanted to discuss. I'll be out for country for a nationwide mental health conference program. It's a year-long commitment. I'm starting it next month. I might not be available for a personal hearing. I see, doctor. In that case, we can file a motion to allow remote testimony via video conferencing. Or, if needed, we can submit your sworn affidavit and psychological evaluation as written expert testimony. Exactly what I was thinking. I was prepared both of my therapy summary and authorized affidavit for my observation and findings. Perfect. Are you in Makati today? Maybe we can meet in person to finalize what we'll conclude. Yes, actually, I have a hearing afternoon at City Hall. Let's meet around 3 p.m. 3 p.m. it is. Free din ako nun. Thank you, Dr. Lara. See you later. See you, attorney. Rashir, pasok ka. Hi, good morning po. Ay, Attorney. morning, sorry. May kinausap kasi ako eh. Okay lang Thank you po. for waiting. Ay, nga pala. Yes, Nakausap ko na si Dr. Lara. Confirmed, hindi nga talaga siya makakadalo. Kasi hindi siya makakadalo sa hearing dahil may international engagement siya. Pero sabi niya sa akin, willing daw siya magbigay ng sworn affidavit at mag-testify via video call. Kung papayagan ng korte. Opo, sinabi niya nga po yun sa akin. So, paano po yung magiging proseso natin? Maghahain tayo ng motion to allow remote testimony via video conferencing. Ilalay down natin ng mga dahilan. One, expert witness, si Dr. Lara. Pangalawa, valid naman yung reason niya para hindi maka-attend physically sa hearing. Yes po. At pangatlo, may kakayahan siyang mag-testify remotely Yes. with all legal safeguards. Wala po ba tayo magiging problema doon, attorney, if ever? Hindi naman, basta well-documented at may legal basis. Nakaline ito sa Supreme Court guidelines, lalo na sa mga sensitive cases tulad ng sayo. Kahit nasa abroad si Dr. Lara, basta authenticated ang statement niya at available siya sa video call kung kailangan, pinapayagan niya ng korte, I'm sure.
Ay, salamat po, Attorney De Villa. Kahit hindi siya makakapunta physically, at least kasama pa rin natin siya sa laban at problema. Yeah, exactly. Wala kang kailangan ipag-alala. Tatahak tayo sa maayos at legal at may respeto sa katotohanan. Oo nga pala, makikita kami mamaya sa City Hall para ibigay niya sa akin yung mga needs na documents. Para pagpunta natin sa prosecutor office, complete lahat ng papers para diretso na sa files nila. At kung ano pang need natin makomply, ma-ready na natin lahat. Lalo ka na, emotionally. Sobrang thank you po talaga, Attorney. Hindi ko po talaga alam yung gagawin ko kung wala po kayo. Sobrang laking tulong niyo po talaga, hindi lang para sa akin, kundi pati sa iba. Sobrang nakaka-bless po talaga na ikaw yung attorney ko. Siyempre, sobrang salamat talaga sa Lord na pinagkalooban niya ako ng mga tao sa paligid ko na ah, nagmamahal, nagmamalasakit sa akin. Kahit gano'n pa man yung mga pinagdaanan ko sa buhay, ang dami-dami ko pa rin dapat ipagpasalamat talaga sa Lord. Sige po, attorney, mauuna na po talaga ako kasi I understand. may lalakarin pa po kami. And God bless po. Sobrang thank you po talaga. Mag-ingat ka. Magkikita rin po kasi kami ni Beth. Mag-ingat kayo. Si Veron, alam ko sasamahan ka niya lagi. Maraming salamat, attorney. Mag-ingat ka. Thank you po. Bye-bye po. Good morning po. Good morning, Camille. Before we proceed, may I ask what brings you here today? How can I assist you? Nandito po kami para kay Rachel. Gusto niya po kasi maghain ng kaso tungkol sa nangyari noon. I see, Rashir. Maaari mo bang sabihin ng maikli kung anong klaseng kaso ang gusto mong i-file? Ganito po kasi yun, attorney eh. Na-rape po kasi ako. Nung 7 years old pa lang po ako hanggang 9 years old ng sarili ko pong tiyuhin. And yung tiyuhin ko na po to, bunsong kapatid po ng mama ko. Thank you for your courage to come forward. Let me explain the process before we proceed. So, kapag ang biktima ay nag-file ng case, una, i-review muna natin ang complaint at ang mga related evidences. Then, the prosecutor's office will conduct a preliminary investigation to determine if there is a probable cause. This means gathering testimonies, medicals, psychological reports, or any related evidence or documents. You also have the right to be assisted by a private counsel throughout this process. So, importante na ang lawyer mo ay sasamahan ka throughout the hearings and proceedings to protect your interests. Pagpunta pa lang po kasi yung attorney ko po. Oh, that's good to hear. Please remember that your private counselor will assist you and will help you ensure that everything will be smoothly and fairly processed. So now if you are ready, you may formally file your complaint with us when your lawyer arrives. Thank you po, attorney. Darating na rin po siguro yun. Nasa hearing pa po kasi siya eh. Let's just wait for a minute. Thank you po, attorney. Sorry I'm late. Ay, pala si attorney. Attorney. Discuss attend po si attorney. Attorney, po muna kayo. Thank you. How are you, Rashir? Ay, attorney. I'm fine po. I'm glad you came. Hi, prosecutor. By the way, I'm Attorney De Villa. I am Rashir's private lawyer. Good morning. Please have a seat. Thank you. I brought the former complaint documents and her psychiatrist's written testimony. And I already filed a motion, request permission for video call participation during hearing if necessary. Excellent. We will review all submitted materials as part of the preliminary investigation. This ensures the victim's rights are protected and the case is properly documented. Rashir, you're in good hands. Let's proceed to finally file your complaint and take the next steps. I also need Rashir's
signature for all the document because we need this in court. You can signature here. Having reviewed the information filed the prosecution and considering the nature and strength of the evidence presented, I hereby order the issuance of a warrant of arrest against the accused. Good morning. Here's the warrant of arrest issued. You are authorized to serve the warrant immediately. Thank you. Noted. Ma'am, excuse me po. Magandang gabi po. Pwede po ba tanong? Ano po ba si Juan Beltros? Hanap ka. Good evening, Juan Beltros. I am Police Sergeant Rioca from the Makati Station. This is a warrant of arrest issued by the Regional Crime Court Branch 164, Makati City. You are accused of the crime of rape and act of lascivious test under Article 266A and 336 of the Revised Penal Code. In relation to the Public Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, and Discrimination Act, the court found probable cause and issued this warrant on May 21, 2025. I am commanded to arrest you and bring you before the court within 10 days of this notice. You have the right to remain silent and the right to legal counsel anything you say may be used against you in the court. Kung may kakayanang kagubuhan ng attorney, pwede mong tawagan. Kung wala naman, pwede kang bigyan ng pamahalaan ng abogado para ipagtanggol ka. Yung warrant of arrest. Thank you sa pakiki. Tama. Pre, tayo. Bis ka. Hawakan mo to. Bis ka dun. Bilisan mo! Wait lang sir, saglit lang po. Tara, bilis. Wait lang sir. Bilis! Huwag ka pabagal-bagal. Sorry po. Wait lang po. Yan na! Tatak ka naman po sir. Ito talaga pinsan. Sige po ka dyan. Ito sa gilid. Oo. Pasalan ito. Good morning, sir. Pwede ko bang hiramin yung kliyente ko? Sige ma'am, pwede po kayo doon ma'am. Umupo at mag-usap sa sarili na.
Okay, alright, Sige, thank Brando. you. Samahan mo yung attorney mo. Mr. Beltros, I'm your attorney, Elore Ogimna, from Public Attorney's Office. From now on, ako yung magiging counsel mo. And then, napag-alaman namin, wala kang kakayahan na kumuha ng sarili mong abogado. Opo, attorney, salamat po. At ano po bang dapat kong gawin? Una, dapat alam mo yung karapatan mo. So, you don't have to say anything kung wala ako. If ever man na magsalita ka, pwede mo na itong gamitin sa korte. Salamat po, attorney. So, Mr. Beltros, pwede mo bang sabihin sa akin yung version mo nung pangyayari yun? Para maintindihan ko, para matulungan kita. Opo, attorney. Hindi ko nga po alam ang binibintang sa akin ng mga yan. Wala po talaga akong kasalanan. Wala ka bang naalala ng mga araw na yun? Nung bata pa si Rashid? Yung nag-akusa sa'yo? Wala po talaga, attorney. Wala po akong kasalanan at hindi ko po alam ang binibintang sa akin ng pamangkin ko. At siguro dahil na lang din sa galit niya dahil wala akong itulong sa mamila niya. Anong nararamdaman mo nung kinasuhan ka? Yung mga paratang sa'yo, anong masasabi mo? Sa totoo lang, nakakainis kasi puro kahihiyan yung nangyayari sa akin. Wala naman akong kasalanan. Hindi ko alam ba't ako nandito eh. So, ibig sabihin, nung panahon na yun, nakatira ka sa kanila? Madalas ba kayo nagsama? Nagkasama kami sa isang bahay. Kasama yung mamila niya. So, ibig sabihin, pwede itong totoo. Kasi hindi ito maging totoo. Hindi ko pa rin alam yung binibintang nila. Basta wala akong kasalanan, attorney. Naintindihan ko yung salaysay mo ngayon, pero kailangan natin maging tapat at malinaw para matulungan kita sa mga tanong na ibabato sa'yo. So, pagkakataon mo rin na linisin yung kung ano yung inakasa sa'yo. Opo, attorney. Salamat po. So, sige Juan. Sa ngayon, mahalaga na maging cooperative ka. Huwag kang magbigay ng pahayag na hindi sigurado. Kapag kailangan mo kang sabihin o ipagtanggol, nandito ako para tumulong sa iyo. Okay? Opo, attorney. Salamat po. So, sa ngayon, ito muna. At babalik ako kung ano man yung pwede kong itanong pa sa iyo. Okay? Okay po, attorney. Sige. Hello, Ate Nam. Oh, Rachel. May sasabihin kasi sana ako, pero huwag kang kabahan na. O ano ba yun? Kinakabahan tuloy ako. Finally, nakapag-file na ako ng case and gusto ko lang din mag-sorry for the late info. Ha? Bakit ka naman nag-sorry? Naiintindihan ko ba't now ka lang nagkwento ulit? Ano po kasi, te, nandito kasi ako ngayon sa office ni Attorney De Villa. So, sabi niya sa akin kasi na baka may makarating sa'yo na sabina. Confident kasi ako na maibigay yung pangalan mo para ma-help ako mag-testify sa case. Ay, oo, naku, sobra. Lahat gagawin ko para sa'yo. Sa dami mong natulong sa amin ni kuya mo, bakit hindi? Ito na din ang time na allow ni Lord para mag-help ka talaga at para makamit mo ang justice. I'm proud of you. Ayun, thank you, te. Sobrang thank you po talaga. Sige, kakausapin ko na ulit si attorney kasi may kinausap lang siya saglit. Sige, bye-bye. Thank you talaga. Sige, antayin ko na lang. Sige, salamat. Bye-bye. Love you, te. Ingat ka lagi. Prosecutor Cruz. Good morning, prosecutor. How can I help you? Good morning, attorney.
just a quick call. Gusto ko lang kayong i-inform na naset na ng court ang arraignment at trial schedule. Noted. May I know the dates? Yes, arraignment is set for June 3, 2025 at 8:30 a.m. sa RTC Branch 164, Makati City. As for the trial proper, first hearing will be on June 10, 2025. Isusunod na lang ng court ang detailed trial calendar. Thank you, prosecutor. I notify my client right away. Please send us a formal notice as when available. Of course, the court will issue notices, but this is an advance info, so you can already prepare. Much appreciated, prosecutor. We'll be ready. Sorry, but I have to end this call right now. Have a nice day. Thank you again, prosecutor. All rise. The Honorable Judge Abraham de los Reyes presiding. This is the arrangement for criminal case number 25-08432-RTC. People of the Philippines versus Juan Beltros, Counsel. Please state your appearances. Good morning, Your Honor. Prosecutor Cruz for the people. Good morning, Your Honor. Attorney Divilla, Private Counsel of the complaint, Ms. Rochelle Bensalida. Good morning, Your Honor. Attorney Laura Lima, public attorney for the accused, Mr. Juan Beltros. Thank you. Mr. Beltros, you have been furnished a copy of the information charging you with acts of lasciviousness under Section 5, Article 3 of Republic Act Number 7610, or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Do you understand the nature of the accusation? Yes, Your Honor. How do you plead? Not guilty. The plea of not guilty is hereby entered into the record. The case shall proceed to pre-trial. The pre-trial conference is scheduled on June 10, 2025 at 9 a.m. All parties must be present. Prosecution is ordered to submit the pre-trial brief 5 days before the hearing. Yes, Your Honor. Noted, Your Honor. Acknowledge, Your Honor. Now, on the matter of bail, the offense is bailable. Bail is set at 80,000 pesos. The accused may post bail to obtain provisional liberty pending trial. Though bail was granted, Juan could not avoid it. Like many who stand accused, he would remain behind bars, not due to a court's final verdict, but because of poverty. If there's nothing more from the counsels, this hearing is adjourned. All rise. Criminal case number 25-08432-RTC, People of the Philippines versus Juan Beltros. For free trial conference, presiding Honorable Judge Abraham de los Reyes. Appearances, please. Prosecutor Cruz for the people, Your Honor. Attorney Divilla, Private Counsel of the complaint, Ms. Rochelle Bensalida. Attorney Laura Lima, public attorney for the accused, Mr. Juan Beltros. Very well.
Let us begin. Counsel, were you able to confer regarding stipulations and possible agreements on evidence? Yes, Your Honor, we have marked our documentary evidence, including the sworn complaint, the psychiatrist's report, and the victim's judicial affidavit. We acknowledge receipt, Your Honor. However, the defense reserves the right to cross-examine the complainant and challenge the psychological report during trial. Noted. Any plea bargaining considered? The complaint is not amenable to any plea bargain, Your Honor. Understood, Your Honor. The accused maintains the plea for not guilty. Very well. The pre-trial order shall reflect all submitted evidence and stipulations. The case is now set for trial proper. The trial dates set follow: July 1 and July 8, 2025 at 9 a.m. All parties are directed to appear. Ensure your witnesses are ready and present on those days. Let the proceedings be conducted with order, dignity, and respect for both the rights of the accused and the voice of the victim. All rise. The court is adjourned. Criminal case number 25-08432-RTC. People of the Philippines versus Juan Beltros. Continuation of trial proper. Presiding Honorable Judge Abraham de los Reyes. Appearances for the record. Prosecutor Cruz for the people, Your Honor. Attorney Divilla, Private Counsel of the complaint, Ms. Rashid Buensadilla. Attorney Elora Dima for the defense. The accused is present. Proceed with your first witness. We call Mr. Rashir Ben Salida, Your Honor. Do you solemnly swear that tell the truth, the whole truth, but nothing but the truth? May the private counsel conduct the direct examination, Your Honor. Granted. Good morning, Ms. Rashid. Please state your full name and age for the record. Rashir Tirban Salida, 28 years old. What is your current occupation? Nagtatrabaho po ako ngayon as a barista sa fellowship cafe. Nag-aaral ka ba ngayon? Yes, sir. Do you have any children? None po isa. Do you know the accused, Juan Beltros? Yes, attorney. Yes, Your Honor. Can you please tell the truth, court, what happened between you and Mr. Beltros? Po kami noon sa tenement. At ang tiyuhin ko po ay kasama rin namin sa bahay na yun. Maaga po yung pasok ko nun sa school. At tanghali ako umuwi. Pagka-uwi ko galing eskwela, yung usual na ginagawa ng mga bata. Sobrang independent ko na rin kasi nun eh. Kakain ako mag-isa. Pagtas kong kumain, di ko na naiisipan maglaro. Kasi sobrang aga ng pasok namin. Kaya nakakatulog ako kaagad. At sa pagtulog ko na yun, hindi ko akalain na magiging bangungot pala habang buhay. Diba? Diba, Tito? Yun yung mga oras... Yun yung mga oras na ninanakaw mo para gawin sa akin lahat ng kahayupan mo. Ang tagal kong kinumbinsi yung sarili ko na napatawad na kita, pero ngayon nakikita kita. Nakikita ko na nandito ako sa sitwasyon na to ngayon. Unti-unting bumabalik lahat ng pambababoy mo, lahat ng mga ginagawa mo. Sobrang sakit. Sobrang sakit tuwing nakikita ko.
Ang nakikita kong tinututukan mo ng kutsilyo si Mamela para lang hindi ako sumigaw. Sobrang sakit. Tuwing nagmamakaawa ako sa'yo na. Huwag mo kong hawakan. Huwag mo kong galawin. Pero di mo ko pinapakinggan. Marating pa sa punto na kahit tulog yung Mamela ko, ang lakas ng loob niyang gumawa ng kahayupan na akala niya walang tao. Doon niya ginagawa yung mga karumal-dumal na ginagawa ng isang taong halang ang bituka. Halang ang kaluluwa, sariling kadugo, sariling pamangkay. Kung isasalaysay ko sa korte na to kung paano mo ko binaboy, siguraduhin ko hindi niya nanaisin na marinig yun. Diba? Kahit ikaw alam mo yun. At alam kong tandang-tanda mo pa rin yun. Kasi diba nasasarapan ka? Paulit-ulit, araw-araw. Dumarating, Your Honor, attorney, may mga pagkakataon na ayoko nang umuwi ng bahay. Ayoko nang matulog. Yung tenement na yun nagsilbing impyerno sa buhay ko. Tuwing mag-aalas 12 ng tanghali, uwian sa school, ayoko nang umuwi. Ayoko nang umuwi kasi makikita ko na naman siya. Araw-araw, paulit-ulit. Nilalaro niya yung mga private part ko na hindi naman dapat. Kahit anong gawin ko, lumaban. Hindi ko kayang lumaban. Kasi, ko si Mamela eh. Nagtatangkaan niya yung buhay ng sarili niyang ina. Sinong hindi maniniwala na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang magulang? Kung nagawa niya nga sa sarili niyang pamangkin, nababuyin, ano pa kaya yung patayin yung sarili niyang ina, di ba? Ang dami ko pang gustong sabihin eh. So, tuwing naaalala ko kung paano mo ako pinipilit, masakit. Gusto ko magsumbong. Did you tell anyone about this at the time? Wala po. Hindi nga po ako makapagsumbong, attorney. Kasi pakiramdam ko walang maniniwala sa akin. Simula iniwan ako ng mama ko. 3 days old pa lang ako nun. Wala pa nga atang siyang lakas nun para kumilos, pero parang madaling-madali siyang iwanan ako. Sino sa tingin niyo po maniniwala sa akin kung magsusumbong ako? Wala nga akong magulang sa tabi ko. Tanging yung Mamela ko lang yun nandyan para sa akin. Kaya hindi ko magawang magsumbong. Kasi ayokong masumbatan ng Mamela ko na pagtas niya ako alagaan, aragain. Ganito yung igaganti ko sa kanya, gagawan ko ng kwento. Yung bunsong anak niyang magaling. Alam naman natin, di ba? Pag magulang ka, hindi mo yan kayang tanggapin. Oo, mahal ako ng Mamela ko. Pero mahal niya rin yung anak niya. Sa tingin niyo, pag nagsumbong ako sa kanya, paniniwalaan niya ako. Baka iwan niya lang din ako. Baka sabihin niya, wala akong utang na loob. Natatakot ako. Takot ako yung taong mag-iisang nagmamahal sa akin, nag-alaga sa akin, is mawala rin sa buhay ko. Did you tell anyone about this? Wala po. Hindi nga po ako makapagsumbong, attorney. Kasi pakiramdam ko walang maniniwala sa akin. Simula iniwan ako ng mama ko. 3 days old pa lang ako nun. Wala pa nga atang siyang lakas nun para kumilos, pero parang madaling-madali siyang iwanan ako. Sino sa tingin niyo po maniniwala sa akin kung magsusumbong ako? Wala nga akong magulang sa tabi ko. Tanging yung Mamela ko lang yun nandyan para sa akin. Kaya hindi ko magawang magsumbong.
Kasi ayokong masumbatan ng mamila ko na pagtas niya akong alagaan, arugain. Ganito yung igaganti ko sa kanya, gagawan ko ng kwento. Yung bunsong anak niyang magaling. Alam naman natin, di ba? Pag magulang ka, hindi mo yan kayang tanggapin. Oo, mahal ako ng mamila ko. Pero mahal niya rin yung anak niya. Sa tingin niyo, pag nagsumbong ako sa kanya, paniniwalaan niya ako. Baka iwan niya lang din ako. Baka sabihin niya, wala akong utang na loob. Natatakot ako. Takot ako yung taong mag-iisang nagmamahal sa akin, nag-alaga sa akin, is mawala rin sa buhay ko. What give you the courage to come forward now? Lahat naman ng taong naabuso, isa lang ang gusto eh. Isa lang yung gustong isigaw, hustisya. Gusto ko makamit yung hustisya. Bukod sa tapang na meron ako ngayon, lakas ng loob. Sa ginagawa kong to, alam kong hindi ko na masasaktan si Mamila. Kasi wala na siya para masaksihan to. Wala na siya para malaman niya to. Kasi sobrang laking utang na loob ko sa mamila ko. Lahat ng sakripisyo, paghihirap, pagpapalaki sa akin, pagpaaral. Hindi ko siya kayang saktan. Lalo na kung yung gumawa sa akin na masama sarili niya pang anak. Pero ngayon, dahil wala na siya, kaya ko nang ipaglaban yung sarili ko. At hindi lang to para sa akin, Your Honor. Para rin sa mga pamangkin ko na maaari at pwede pang maabuso. Who has been your support throughout this process? Si Veron po, best friend ko na 15 years po. Siya po yung nakakaalam ng lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Simula na naging magtitingin po kami ng high school pa lang. First year high school po kasi ako noon. Nung nakilala ko siya. Sobrang mailap po ako sa tao. Hindi ako nakipag-interact sa iba. Hindi ako nakipag-pribigan. Kasi takot po ako ma-attach. Sa tulad kong broken family, hindi walang nanay, nawalas siya. Hindi ko na alam kung sino yung mga taong dapat pagkatulala. Hindi ko nga po alam kung dapat pa ba akong magtiwala sa mga panahon na yun. Ganun din kasi nagsimula yung mga time na patuloy ako naglalaslas. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin. Sobrang kulit niya po. Araw-araw niya po akong pinuplit. Gusto niya maging close kami. Kasi kapag na po akong maasat siya tao eh. Parang tumutatas kasi natatakot po akong maiwan. Natatakot po akong kung may maniniwala pa ba sa akin, kung may magmamahal pa ba sa akin. Sinarado ko yung buhay ko. Yun yung naging epekto ng mga ginawa mo. Naiintindihan mo ba yun? Sinarado ko yung buhay ko para sa ibang tao. Dahil sa pambababoy mo. Buti na lang, may isang tao na nagtiyaga sa akin. Hindi ako iniwan. 15 years, di ako pinabayaan. 15 years. Paulit-ulit. Gusto niya magsampa ako ng kasulapan sa'yo. Pero kinukumbinsi ko yung sarili ko na patawag daan. Pero hindi ka rin pala. Kahit natatamang ako, hindi ganun si Piron. Alam niyo po lahat, bawat detalye ng mga nangyari sa akin, lahat ng mga suicide attempt ko, lahat ng mga galos sa braso ko. Siya yung saksi. Paano na lang kumuwala si Piron? Ito pa po magpapatunay sa mga sinasabi ko.
Have you undergone any psychological evaluation related to this case? Yes po. Yung time na tumindi yung umata ko yung pinakamatinding depression na dumating sa buhay ko. Ang dami na po kasing times na na-depress talaga ako halos araw-araw. Ang dami na rin times na may mga suicide attempt ako pero hindi siya ganun makakalala kasi mga last-last lang po yun. Pero yung 2020 po, yun yung pinaka-mahirap, pinaka-matinding depression yung na-attack yung naranasan ko. O kasi yung time na narinig ko na naman yung pangalan niya. Hindi niyo po kasi matatanong, 2019 guminhawa po yung pakiramdam ko. Guminawa yung pakiramdam ko nung nalaman kong nakulong siya. Okay na ako doon para ako nagtinig sa lalamunan. Kasi kahit hindi yun yung kaso niya, kahit tungkol sa drugs yung biging kaso niya, pinig ko na gano'n ako ng bustisya eh. Tingin ko safe ako. Pakiramdam ko okay na yung buhay ko. Kasi wala siya. Kasi nakakulong siya. Pero 2022, parang bumuudit yung mundo ko. Nabuhayan ulit lahat ng sakit. Nararamdaman ng puso ko. Yun yung time na sinabi nila na kayaya siya. Pero yung mga pamilya ko, syempre, magkikwento sa akin kasi di naman nila alam yung pinagdadaanan ko. Balitaan ko rin na pumupunta siya sa apartment ko habang nasa trabaho ako. Nagsimula yung pag-overthink ko na paano pag bumalik siya, yun yung time na hindi na ako makatulog. Hindi na ako makakain. Hindi na rin ako makapokus sa trabaho. Nag-hallucinate na lang ako. Nasaktan ko na naman yung sarili ko. May pumukulong sa akin, mamatay na lang ako. Hindi na ako tulad na saga. Doon sa naisipan ko kung uminom ng 10 metformin. Alam ko na tatawas na yung pag-iirap ko. Pero hindi ko alam bakit parang may purpose yung Panginoon para buhayin na ako ulit. Para mabuhay ako ulit. Yung time na nirefer na po ako sa psychology. Para magpatingin. Para magiging tulong. Kasi hindi na talaga kaya. Nahirapan na ako. Sobrang apektado na yung buhay ko. 21 years yung tinis ko. Pero durog na durog pa rin ako. May mga record din po ako ng mga akala kasi nila noon. May sakit ako sa puso eh. And they will na-diagnose yun pala yung panic attack. Sobrang hirap talaga na alam na yung panic attack. Lalo na sa harapan naman ko. Hindi ko alam paano maging malakas. Hindi ko alam kung paano mabago ko. Thank you, Rochelle. I have no further question. Pero ito po yung mga ebidensya na sinabi ng complainant, Your Honor. Thank you, Ms. Buensalida. Defense may proceed with cross-examination. Good morning, Ms. Buensalida.
Sinabi mo kanina na ginagawa ka ng private part ng attorney. Is that true? Kailan ko nangyari? Yes, Your Honor. Yes, Attorney. 7 years old ako nun hanggang 9 years old na yung ginagawa sa akin yun. Okay, so maituturo mo ba sa korte kung sino yung angkin na binabanggit mo? Wala naman ako. Ay, ayun siya. Bakit ngayon ka lang nagreklamo? Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ngayon ako nagkaroon ng lakas ng tapang para makarap sa korte ito. Upang humingi ng hustisya, hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa mga tao maaaring na pang mabiktima. Wala lang nga po kasi si Mamela. Hindi ko na siya masasaktan. Sa desisyon ko to, hindi ko na siya masasaktan kasi nakita ko kung paano bumuhay yung mundo ng Mamela ko nung unang pulong niya. Kasakit si Mamela noon dahil sa kanya. Ayoko po ulit na maulit-ulit yun. Na masaksihan niya yung nitong pangyayari. Pero ayun nga po, dahil wala na nga po siya. Kapag wala pong muli yung sarili ko. Ilang beses mo na itong kinukwento itong story na to sa iba't ibang tao bago ka pumunta sa korte? Sa best friend ko po, yung Veron, nabagay ko rin po siya sa psychiatrist ko noon. Kinakwento niya, ayoko man pong ikwento noon sa psychiatrist ko, pero kailangan kasi paano niya ako matutulungan noon? Kung saan galing yung mga trauma ko, yung mga paglalaslas ko. Kung hindi ko sasabihin sa kanya kung ano yung mabait na karanasan na naranasan ko. Tsaka sa hipag ko po. Nakwento ko siya sa hipag ko nung time na wala na akong choice kundi warningan sila. Dahil nga po nababalitaan ko nga po na pumupunta-punta na lang po siya sa may apartment ko. Kung babae ko kasi yung mga pamangkin ko. At ayoko makakita siya ulit ng another chance. Parang magbaboy ulit. Dun sa mga sinabihan mo, bakit hindi sila agad nagsumbong? Dahil ayaw ko. At dahil nire-respeto nila yung desisyon ko. Mga panahon nga po na naikwento ko yun sa kanila. Yun nga po yung panahon na buhay pa umamin ako. At alam nila na ayokong masaktan yung taong nag-alaga, nag-aruga at mahal sa akin. Kaya mas pinili na lang nilang manahimik ng mga panahon na yun. Yung story na sinasabi mo ay same story din ba ang sinasabi mo sa iba? Opo, attorney. Yung story mo ba ay accurate? Opo, attorney. Ang hirap po mag-invento ng kwento. Lalo na kung hindi mo naranasan. Kaya sigurado po ako, lahat ng inilahad ko sa inyo, simula pa lang nung umpisa, lahat po yung totoo, wala po akong rason para gumawa ng kwento at para gumawa ng ganito laking iskandalo para sa pamilya namin. Have you discussed recollection with anyone prior to filing this? Yes po. Kahit paulit-ulit niyo po akong tanungin, paulit-ulit ko rin pong sasabihin sa inyo. Naiilan lang po yung napagkwentuhan ko na nangyari sa akin. Ay, Veron,
sa ipag ko kay, of course, sa attorney ko, sa psychiatrist. Kahit ang hirap magkwento, pinipilit ko, kahit na alam kong masakit, na alam kong babalik lahat ng sakit. Na dumudurog unti-unti sa puso ko, nagpapagugulang ako. Tignan ko sa natulog, magkwento sa kanila. Miss Brazida, meron ka bang issue sa akusado kung bakit ka nag-testimony dito? Wala po. Bukod sa pambababoy niya, bukod sa paulit-ulit ng pagpupulis siya, paulit-ulit na pagpipid sa akin noon. Wala naman po akong ibang dahilan para magalit sa akin. Hindi ko nga po alam kung bakit niya nagawa sa akin yun. Samantalang, pinatira siya ng papa ko doon sa bahay namin, kahit maliit, kahit siksikan. Hindi ko rin po maintindihan kung ano naging dahilan niya. Dahilan ba ng droga? Kung bakit niya nagawa yun? Wala naman ibang rason kung hindi magalit sa kanya kung di dahil lang dun sa ginawa niya. Ano pa bang ibang dahilan? Hindi ba masyadong late na para mag-file ng case? Your Honor, if I may respond. Proceed. Under the Republic Act 11648, which amended our revised penal code, the victim has 20 years after turning 18 to file charges in cases of child sexual abuse. My client turned 18 in 2025. She is now 28. This case was filed well within the legal period. Her silence was not a delay. It was survival, Your Honor. Noted. The objection is overruled. Yes, Your Honor, we acknowledge the provision of Republic Act 11648 regarding the prescriptive period for filing child sexual abuse cases. However, Your Honor, while the filing may be timed in terms of years, the absence of contemporaneous evidence or immediate reporting raises question about the reliability and credibility of the testimony. Furthermore, Your Honor, the long delay significantly affects the ability of the accused to mount a proper defense given the lapse of time and fading memories. Noted. The objection is overruled. Okay, sige. May ebidensya ka ba, testigo or videos na magpapatunay doon sa reklamo mo? Wala po akong anong picture. Hindi pa naman po uso yung CCTV noon. At kung meron man, wala rin kami doon. At sa sinabi ko, na hindi naman kami mayaman at maliit lang yung bahay namin. Ngunit yung tamang testigo lang. Namaharap ko sa inyo ngayon. Kundi yung sarili ko, yung mga mental breakdowns ko, mga panic attack ko, yung pangit na version na ako, na naging produkto na pangwawalang hiya ng tiyuhin ko. Alam ko mahaba yung proseso. Mahaba yung sakit na mararamdaman ko, babalikan ko ulit yung bangungot. Ayoko nang bitikan.
Parang yung tubig ko na view. Aking pinakusan. Masakit. Hirap. Ito yung totoo. Walang video. Paulit-ulit na tumatakbo sa akin yung isipan. Upang itali ako sa katahimikan at ilibing na lang ang katotohanan ng nakaraan. Your Honor, Attorney, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Kasi pangarap ko lang ito dati eh. Harap sa korte ito, pabigyan ng justisya yung nangyari sa akin. Bukod doon, bigyan niya ko ng mga taong susuporta sa akin sa mahabang laban. Magpakabuti ng Diyos. Pero yun mo sa lahat ng pagpapakamatay ko, andito pa rin ako. Nagtatastimony ng sarili kong buhay para bigyan ng justisya. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Okay, Miss Rita, sabi ng akusado na huling pagkikita mo ay after yung pagkamatay ng mami mo. May pagtatalo ba kayo? Totoo ba to? Wala po, Attorney. Sa huling pagkakataon, gusto ko nang mapayapang at maayos. Kaya nirespeto ko yung burol na tumamin ako. Hindi ako gumawa ng kahit anong iskandalo. Kahit ano, hindi siyang nandun eh. Ayoko nga siyang makita. Pero wala akong magagawa. Bukod sa ipag, wala naman po yung nakakaalam. At hindi alam ng pamilya ko kung ano yung nangyari sa aming dalawa. Bago ko maglalakas ng loob, gumawa ng alam mo, pagtatalo o iskandalo doon. Yun na lang yung respeto na mabibigay ko sa pamilya. Okay. Is it possible that yung memories mo ay paghaba-haba ng taon, pwede kaya itong mag-fade, hindi maging accurate? Hindi naman po ba kayo nagkahalipan? Inakaw yung pagkabata niyo, yung kalayaan niyo. Hindi ko nga mabilang sa kamit ko kung ilan yung naging kaibigan ko dahil sa paglayo ko sa mga tao. Sa tingin niyo po ba makakalimutan niyo yun? Ano nakakalimut sa sobrang sakit ng nalalakay? Lalo na unti-unti ko pinapatay. Ano gawin pag-iisa mo? Wala akong ipapaalala. Kung paano kanya makakit ang kotse niya sa tagilid. Habang ako umiiyak. Habang may nakit-nakit yung bibig ko na amoy solvent na hindi ko alam. Para akong namulutang. Kaya hindi ako mapanggataan. Paano ko makakalimutan? Yung mga bulong niya sa akin. Habang ako umiiyak, nasasaktan siya. Sarap na sarap. Makakalimut ka ba? Sabi mo kanina, Miss Christina, naging tahimik ka lang kasi nire-respeto mo yung pagkakamatay ng mamila mo. But isn't it true that you were also scared to speak up because the accused is your anger? That the family pressure to keep you quiet? So, yung sinasabi ko, Atty. Ayoko kong magkaroon ng gulo sa langan. Ayoko kong i-take yung opportunity nito para sirain yung natitirang labi ng mamila ko sa mundo. Ay, gusto kong sumigaw. Gusto kong magsumbong. Gusto kong iiyak lahat kay mamila.
sa akin yung apo. Ginasa ng sarili niya ka na. Sorry for your pain, Miss Rita. But you said you've accepted your mother's passing. But do you realize your accusation have torn your family apart? What was it really your intention to destroy your uncle's life? Wala akong rason. Para sirain yung buhay niya. Kasi matagal naman na sira yung buhay mo, di ba? Kaya ka nga walang pamilya eh. Kaya ka nga iniwan ng asawa at anak mo, di ba? Kasi matagal na sira yung buhay mo. At dahil sira yung buhay niya, nagdadamay siya ng iba. Ang dami ginadamay, bakit ako pa? Bakit nasisirain yung buhay niya? Siya nga yung sumira ng buhay ko. 21 years na iintindihan niya pa. How can the court be sure your testimony is not influenced by unresolved grief or anger? Isn't it possible your pain has clouded your memory or judgment? Sa daming pinag-naranasan ko. Sa daming luha ng pinatapos sa korting ito. Sa tingin niyo ba nagsisinungaling ako, Your Honor? Ang hirap humingi ng hostisya kasi parang pinaparusahan mo rin pala yung sarili mo habang nire-recall mo ng paulit-ulit. At kailangan mo pang ipagtanggol yung sarili mo kung totoo ba yung sinasabi mo. Walang dahilan yung pain na to para magsira ng buhay ng ibang tao. I know this is hard for you, but justice demands the truth. No story is born from pain. Miss Rita, I'm not here to cause you more pain, but we must find the truth, no matter how difficult it is. Nagsasabi ako ng totoo. Your Honor, nagsasabi ako ng totoo. Your Honor, no further question for the witness. However, we respectfully request the court to allow the submission and admission of the psychological evaluation report as evidence. Additionally, Your Honor, we ask permission to proceed with the direct examination and cross-examination for the accused, Mr. Juan Lopez. Noted. Any objections? No objection, Your Honor. Very well. The psychological evaluation is admitted. We will now proceed with the direct examination of the accused, Mr. Beltros. Court will take a short recess before resuming. Court is back in session. We will now proceed with the direct examination of the accused, Mr. Juan Beltros. We call Mr. Juan Beltros, Your Honor. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Counsel, you may begin. Thank you, Your Honor. Mr. Beltros, please state your full name for the record. Juan Andres Beltros Potter. Ilang taon ka na ngayon? 55 po. Saan ka nakatira? Sa PO del Pilar, Makati po. Anong trabaho mo ngayon? Driver po ako ng delivery service. Kaano mo sila share sa dito? Pamangkin po. Masasabi mo ba sa korte regarding itong allegation niya?
Sa totoo lang, hindi totoo yung mga paratang sa akin, mga binibintang sa akin. Hindi ko kayang gumawa ng ganung bagay sa pamangkin ko. At sa totoo lang, grabe na yung kahihiyan na nangyayari sa pamilya namin. Hindi ko alam bakit ganyan yung sinasabi niya. Baka siguro depressed lang siya, kaya sinisisi niya ako. O siguro baka nagka-postpartum siya, nanganak siya. Ikaw ba'y na-convict before? Same case? Sa parehas na kaso, wala po. Pero aminin ko, nakulong din ako ng 2 taon. Sa kasong kinalaman naman sa global. Nakalaya ako ng 2022. Bago ba yan? Your Honor, may I respectfully would proceed immediately with the cross-examination. The accused statement coincides with the timeline presented by the complaint during her testimony. This is a critical point to merit clarification. Defense, any further question on IREC? None, Your Honor. Very well. The prosecution may now cross-examine the suspect. Thank you, Your Honor. Mr. Beltros, sinabi mo na alaya ka noong 2022. Tama ba ito? Opo. At mula nung makalaya ka, sinabi mong sinikap mong magbago. Opo. Alam mo ba, sa taong 2002, rin unang lumapit si Rachel Buensalida sa psychiatrist dahil sa biglang pagbalik ng kanyang depresyon, ang kanyang trauma? Kung hindi mo alam, ikinagulat mo ba na parehong taon ito nangyari? Ang taon ng iyong paglaya at ang taon muli ng kanyang pag-atake ng kanyang depresyon, emosyon na kalagayan ng iyong pamangkin? Ano ba nagkataon? Nagkataon? Kahit ang mismong psychiatrist niya ang nagsabi na may trigger sa kanyang trauma. At ito rin ang taon ng iyong pagbabalik. Mr. Beltros, may tinatago ka bang dahilan na hindi mo sinasadya para maging sanhe ng pagbalik ng trauma ng biktima? 2022. Wala akong alam, attorney. Wala akong ginagawa sa. Sinabi mo nakalaya ka noong 2022 at dumalaw sa iyong ina, ang mamiga ng biktima. Tama ba ito? Yes, sir. Maaari mo bang sabihin kung saan nakatira ang iyong ina sa panahong yon? Sa Pasig po. Mula sa Makati, nagpunta ka sa Pasig para dalawin ang nanay mo? Opo. Sigurado ka? Hindi mo ba alam na si Miss Rachel Buensadilla ang nag-aalaga sa kanya? At nakatira doon si Rachel? Hindi ko po sigurado. Kung ganon, paano mo maipapaliwanag na karating ka sa bahay ng iyong ina sa Pasig? Pero sinasabi mo ngayon, hindi ka pumunta sa bahay ni Rachel, ang biktima. Gayong iisa lang ang bahay na tinitirahan nila. Hindi ko po alam na siya. At higit pa riyan, ang hipag mo mismo, ang hipag mismo ng biktima, si Miss Nomi Agisa, na kapitbahay niyo mismo sa Pasig, ang nagsabing nakita ka niya noong 2022, nakausap ka raw niya at sinabi mo nakasama niya si Rachel sa bahay na yon. Bakit mo tinatang dito sa korte? Hindi ko maalala yung sinabi. Mr. Beltros, ito ay yung halagang detalye. Ang katotohanan ay hinandun ka sa bahay na iyon. At alam mo kung sino ang kasama ng nanay mo. Ang pagtatanggi mo sa totoo ay nagpapakita na hindi ka nagsasabi ng buong katotohanan sa korte nito. Wala po akong masamang intensyon, Terry. Gusto ko lang makita yung nanay ko. Sagutin mo na malinaw at direkta, Mr. Beltros. Counsel, proceed.
Wala na po akong karagdagang tanong, Your Honor. Very well. Let the records reflect that the next hearing is scheduled on July 8, 2025 at 9 a.m. Court is hereby adjourned. All rise. Regional Trial Court Branch 164, Makati City is now in session. The Honorable Judge Abraham de los Reyes presiding. Please be seated. This is a continuation of the trial in People of the Philippines versus Juan Beltros, criminal case number 25-08432 RTC. The court shall now proceed with the expert testimony via remote video conference. Are we connected with the witness? Your Honor, appearing remotely is Dr. Sarah Sanyel, a licensed psychologist and trauma specialist, currently practicing under Grace and Healing Psychological Services. Dr. Sanyel, can you hear us clearly? Dr. Sanyel, can you hear us clearly? Loud and clear, Your Honor. Okay. So you are reminded that you are under oath. Your previously submitted sworn affidavit and the motion for remote testimony were accepted into the record. We will proceed with the examination. Attorney De Villa, you may begin. Magandang araw sa iyo, Dr. Sanyel. Kindly state your full name and your current profession for the record. Magandang araw rin po. I'm Dr. Micaela Suniel, a licensed clinical psychologist currently practicing at Grace and Healing Psychological Service, where I also serve as the founder and clinical director. How long have you been practicing in the field of psychology? I've been practicing for 15 years. My expertise includes trauma survey, abuse-related disorders, and psychological assessment. Do you know the person named Rachel Bensadilla? Yes, I do. Rachel was first referred to me in 2022 for therapy. I'm scheduled a session with me in February 2025. Can you tell the court what prompted Rachel to seek help in 2022? In 2022, Rachel came to be experiencing a resurge of depressive symptoms, recurring nightmares, anxiety, and flashbacks. During our sessions, she disclosed for the first time and rephrased a memory that sexual abuse had occurred during his childhood. She said the traumas resurfaced after encountering the accused, Mr. Juan Beltros, following the letter release from prison. In your professional opinion, was there a link between the reappearance of the trauma and the presence of Mr. Juan Beltros? Yes, absolutely. Whatever she experience is consistent with trauma reactivation. Seeing or even just becoming aware of the presence of the perpetrator is a known undocumented trigger for psychological breakdown among survivors of childhood sexual abuse. What about this year, 2025? What was the condition of her year when she assumed therapy? She was anxious, fearful, and under great emotional stress. The upcoming trial and the idea of facing the accused in court triggered new waves of trauma symptoms. Despite this, she showed a strong desire to speak up and face the legal process. Doctor, do you have any personal interest in the outcome of this case? None whatsoever. I am here solely as a professional witness based on clinical interactions with the patient and my formal psychological assessment.
Thank you, Dr. Sanyel. No further question for now, Your Honor. Defense may now proceed with cross-examination. Thank you, Your Honor. Good afternoon, Dr. Sanyel. Good afternoon, Counsel. Doktor, tama po ba nung lumapit sa inyo si Roger noong 2022, sinabi niya lang na bigla niyang naalala ang umunoy pang-aabuso? Yes, she disclosed it after experiencing severe emotion distress triggered by external events. So, ibig sabihin po, wala siyang naalala tungkol sa pang-aabuso bago ng 2022. Wala siyang malinaw na recall, pero may consistent emotional symptoms even prior. What happened in 2022 was what we recall trauma surfacing, undelayed recall, which is not uncommon in cases of childhood sexual abuse. Pero hindi po ba totoo na ang memorya ay pwedeng ma-impluwensya o maging mali ito? That's true in some context. However, in trauma cases, especially those triggered by the real-life encounters with abusers, it is possible for refrains of memory to emerge vividly along with strong emotion and psychological responses. In Roger's case, we noted some symptoms that were aligned with post-traumatic stress disorder. Doctor, do you have any physical evidence to prove that what Roger remembers is real? As a psychologist, I cannot deal with physical evidence. My findings based on consistent clinical reviews, psychological tests, and therapeutic observation. His narrative showed coherence and emotional congruence and trauma makers that we professionally recognize. So, in essence, it is based on what Roger told you. No, counsel. Her discussion were supported by the clinical testing and verified by medical district. She was referred to me after being confined at St. Michael General Hospital showing a suicide attempt. Suicide attempt? Yes. Final diagnosis include acute metformin overdose, internal. There were signs of prior self-harm, acute panic attack, unsuspected major depressive episode. Their findings were documented by the hospital. And she was referred for psychiatric follow-up. That's when she came to me. Did you mention the alleged abuse during that time? Not immediately. The trauma surfaced gradually consistent with the childhood abuse memory my surface. I saw sign early on its reaction to certain stimuli. Dissociative episode represents anxiety. Eventually, she opened up. No further question, Your Honor. Having heard the expert testimony of Dr. Lara Sanyel via remote video call and considering the court's limited session schedule, we shall adjourn proceedings at this point. The next hearing is hereby on August 6, 2025, 9 o'clock a.m. for the presentation of the next prosecution witness. Counsel, please ensure the availability of your witness on the said date. Yes, Your Honor. Noted, Your Honor. Very well. Court is now adjourned. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Miss Akisa, ano ang relasyon mo kay Rashir Buensalida? Sister-in-law niya po ako. Nakatira ba kayo malapit sa bahay nila ng mami niya sa Pasig noong taong 2022? Opo, attorney, magkapit bahay po kami.
Nakita mo ba si Juan Beltros sa bahay nila? Opo, attorney, at nasabi ko rin po sa kanya na si Rachel ang nag-aalaga sa pamilya niya. Alam ba ni Mr. Beltros na kasama ni Rashid ang mamila niya sa bahay nila? Sabi niya po, hindi. Pero sabi ko, totoo yun. Maraming salamat, Miss Kisa. Wala na akong tanong, Your Honor. Miss Aniza, sigurado po ba kayo sa petsa kung posible po bang nagkamali kayo? Hindi po, attorney. Totoo po nakita ko po talaga siya. Wala na po akong karagdagang Your Honor. Your Honor, we now call Miss Veron a close friend of the victim. Proceed. Miss Veron, please share with the court your relationship with Miss Rashid and what you witnessed after the abuse. Opo, matagal na po kami mag-kaibigan. 20 years na po yung pagkakaibigan po namin. Ako rin po yung sumama sa kanya nung sinugod po siya sa hospital. Uminom po siya ng Metformin. At na-refer po siya sa psychiatrist po. Nakita ko po ang hirap na dinanas niya. Madalas po siyang magalit sa sarili niya. Natatakot at minsan nagiging labis na malungkot. Hanggang sa muntik nang mawala sa akin. Dahil sa kanyang mga iniisip, lagi ko pong sinusuportahan siya sa bawat hakbang. Lalo na magpasya siyang magsampa ng kaso. Matapang po siya kahit na ang sakit at ang lalim. Your Honor, may I clarify something before the witness continues? You may proceed. Miss Veron, kailan po ba yung unang nalaman ang pangyayari ito? Meron po ba kayong konkretong ebidensya o testigo na magpapatuloy sa mga sinasabi niyo? Opo. Nalaman ko po ito unti-unti sa mga pinagdadaanan niya. Wala po akong ibang testigo kundi ang sarili niyang karanasan at ang nararamdaman niya at ang aking nakikita sa araw-araw. Iyon po ba ay sapat na upang magtiyak ang katotohanan ng kaso? That will be enough, Attorney Elora. Let Ms. Veron continue her testimony. Salamat po, Your Honor. Ang totoo po, ang makapangyarihan na ebidensya ay ang tunay na kwento ni Rachel at ang patuloy niyang ipagbaka upang magkaroon ng maghilom mula sa sugat ng nakaraan. Thank you, Ms. Veron. Your testimony has been noted. No further question, Your Honor. Your Honor, may we now proceed to submit documentary evidence. Attorney, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na may gusto lang akong aminin. Totoo po lahat ng mga akusasyon laban sa akin. Wala na rin akong testigo. Ayoko na rin namang itanggihan lahat. Gusto ko na rin umamin. Juan, mahirap yung sinasabi mo. Sino nag-udyok sa iyo na magsabi ng totoo? Na magsabi ngayon ng ganito? Sa totoo lang, minado, matagal akong nalulong sa droga. Halos hindi ko na maalala lahat, attorney. Pero hindi naman ibig sabihin na wala akong kasalanan. Alam ko mabigat yung nagawa ko. At least alam mo yung pagkakamali mo na pwede pa natin i-correct yan. Tama, attorney. Masakit din para sa akin yung nasira ko yung buhay ng pamangkin ko. Gusto ko nung pagbayaran ko lahat.
Tsaka para na rin sa, alam niyo yun, attorney, peace of mind nila, para na rin maging payapa yung mga puso nila. Kasama na rin yung mami niya. Oo, tama ka. Dapat harapin mo yung pagkakamali mo at dapat maging matapang ka. Pero kailangan natin ikaw na maging handa kung ang judge ay magtatanong sa iyo, dapat kailangan totoo. Para ito na yung hakbang para kahit paano ay mapatawad ka ni Rashid. Tama po, attorney. Dapat ko talagang harapin to ng buong tapang para matapos na din yung lahat at para magkaroon na rin ng peace of mind yung pamangkin ko. Kami rin, lahat. Tama yung ginagawa mo para mabago yung isip ni Rashid sa'yo. At least kahit paano, si Rashid gumaan konti, mapatawad ka man niya. Di ba? So, salamat sa pag-amin mo sa akin ng totoo at kailangan natin panindigan to doon sa korte. Dapat handa ka ha sa mga isasagot mo doon. Opo, attorney. Sa totoo lang, nakakatakot yan pero kailangan ko talagang tapusin to. Oo, para mapalaya na rin yung bawat isa sa inyo. Yung nararamdaman niyo. Thank you. Thank you sa pag-amin. Opo, attorney. At syempre, gusto ko rin maging matatag para kay Rashid. At para malaman niya na kahit mahirap, pinipilit kong ituwid yung pagkakamaling nagawa ko. Salamat. Salamat. Thank you din po, attorney. Promise ko sa inyo, gagawin ko lahat para sa hustisya, kapayapaan ng lahat. Sige. Ngayon, magsisimula na yung pagrinig sa hearing sa korte. Kaya, tayo na. Your Honor, my defendant has to say something. Proceed. Mr. Beltros, before this court renders its final judgment, you are hereby given an opportunity to address the court. Do you have anything to say? Yes, Your Honor. Aminin ko na po. Totoo po yung mga paratang sa akin. Hindi ko lang siguro maalala dahil sa droga. Totoo rin na may kasalanan ako sa pamangkin. Gusto kong humingi ng tawad sa pamangkin ko si Rashid, sa pamilya niya, sa nanay ko, sa sarili ko rin siguro. Siyempre sa iyo. Handa ako nang harapin at pagbayaran ng kasalanan. Siguro yun na yung parang. Yan lang po. At yun. Your Honor, based on the voluntary admission of the accused and considering that he has no witness nor counter evidence to present, the defense respectfully submits the case for judgment. Your Honor, we have presented credible and convincing evidence. The testimony of the victim, supported by the psychological evaluation and official medical records, proves that the guilt of the accused beyond reasonable doubt. We now respectfully leave the matter to the sound discretion of the Honorable Court. After a careful and thorough review of the evidence on record, including the sworn statement of the private complainant, the psychological report of Dr. Lara Sanyel, and the confession of the accused, this court finds the accused Juan Beltros guilty beyond reasonable doubt of the crimes of acts of lasciviousness under Section 5, Article 3 of Republic Act 7610,
committed against a minor under his guardianship and trust. The court takes note of the aggravating circumstances, particularly the abuse of moral ascendancy and the lasting psychological harm inflicted on the victim. Accordingly, the court hereby sentences the accused to reclusion perpetua, imprisonment of 40 years without eligibility for parole, pursuant to law. May this decision serves as both justice for the victim and a warning to all who violate the dignity of children. Let this also be an invitation to reflection, remorse, and rehabilitation. And for the record, let the dispositive portion of the decision be read. In criminal case number 25-08-432-RTC, entitled People of the Philippines versus Juan Beltros for violation section 5B Article 3 of Republic Act 7610, this court find accused Juan Beltros guilty beyond reasonable doubt of the crime of act lasciviousness committed against a minor, and hereby sentence him to suffer penalty reclusion perpetua or 40 years of imprisonment without eligibility for parole. A litmus be used for immediate commitment of the accused to new believed prison. So ordered. Minsan akala mo pa yung